sa book of Esther chapter 7, particularly sa verse 10. Nariyan na po kayo? Inuulit ko ho. Esther chapter 7, verse 10. Pakishare nyo naman po yung inyong mga King James Bible sa mga bisita natin na walang Bible para makahabol naman po sila kasi hindi ho natin i-flash sa harap yan ngayon. Okay? Nariyan na ho kayo? Basahin ko na ho. So, they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, maaari na ho kayong makaupo. Nitong mga nakarang araw po, ay napakarami hong mararahas na balita ang aking napapanood sa YouTube at sa iba pang mga social media. Isa po sa pinaka-recent na aking napanood ay yung patungkol sa isang vlogger na ang edad ay 24 years old. Anong klaseng vlogger? Political vlogger po. At ang atake niya po sa kanyang YouTube channel ay commentator. Kumbaga, nagbibigay siya ng kanyang mga comments about sa mga pangyayari o sa move o galaw ng politika dito sa ating bansa. So, itong 24 years old na babaeng vlogger na ito na taga-Caloocan ay shot dead po ng dalawang lalaki na riding in tandem, mga gunman. Siya po ay pinatay sa tapat ng kanyang bahay kasama ng kanyang live-in partner. Yung live-in partner niya ay may tama din, sugatan, tinakbo sa ospital. At sa pagkakaalam ko, buhay pa rin. Pero itong female na political vlogger na ito, talagang makikita mo na siya talaga ang target. Kasi pinatamaan siya sa ulo. So, bago mangyari sa kanya tong nakakatakot na pangyayaring ito, nag-viral po siya. Kung di ako nagkakamali, weeks or months, na kung saan nakita siya sa isa niyang video na sumasayaw-sayaw siya. Gumagawa siya ng mockery sa isang politician o isang pamilya ng mga politiko na siya ay against. Kumbaga, hindi siya doon kampi. So, sabi doon sa linya nung tugtog o musika ng kanyang tinatawag na video, tatay mo karton, ilalagay sa garapon, ilalagay sa garapon. So, nung napanood ko po yun, ang aking napansin, mukhang si ate ay medyo naging careless sa kanyang actions. Kasi yung ginawa niya ay hindi na po yun pagbibigay ng constructive criticism para sa lumipas na governance at maging doon sa mga tama o malibang ginagawa ng isang politician. Naging na siya naging circus na yung dating katatawanan. So, ako, ang intindi ko, nung una, ako naman po, hindi ako mapolitikang tao, kasi di naman po ako tinawag sa politics. Tinawag po ako para sa kawan ng Panginoon. Pero hayaan nyo lang i-explain ko kasi may kinalaman po ito sa pag-uusapan natin. Amen? Amen. Na para hindi rin tayo mamali. Hindi lang sa political na side ng ating perspective at pamumuhay, ngunit higit lalo sa lahat sa Christian life natin. So gaya ng sinasabi ko,
Yun nga, sumasayaw-sayaw pa siya, may mga facial expressions pa siya, parang tuwan-tuwa siya na nagiging laughing stock yung dating presidente ng Pilipinas. Kumbaga, para sa kanya parang walang danger sa action na kanyang pinagagawa. Lagi niyo pong tatandaan, hindi po natin hawak ang takbo ng isipan ng mga tao. Lalo na kapag ang taong ginagano natin ay wala namang banal na spirito na nananahan sa kanila. So, anong nangyari? Ito po yung aking pinaka-naramdaman nung pinapanood ko ng video, ha? Yung pinaka-interpretasyon ko. Sabi niya, yung tatay mo karton, ang dating po sa akin nun is nire-refer niya sa isang life-size cardboard cutouts. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Yung isang figure ng tao na parang standee. Madalas yung iba nagpapapicture sa ganon, no? Lalo kapag famous yung tao. So, yun ang dating sa akin ng tatay mo karton. Tapos yung ilalagay sa garapon, ang pinakauna ko naisip is cremation. So, ibig sabihin, kung itong karton na to, pag sinunog, di ba nagiging abo? Yung karton, mabilis maging abo. Tapos ilalagay daw sa garapon. Ano yun? Ibig sabihin, wini-wish niya, hinahangad niya, o ito, hindi ko alam huwag niyo po kong ikulong sa aking sasabihin. Pwede rin po ito. Pwedeng pinaplat nila na sana mamatay na ang isang taong ito. So, ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa ganyang uri ng takbo ng pag-iisip o tibok ng puso. Na para ho sa akin, ay hindi ho dapat makita sa isang tunay na anak ng Diyos. Hindi ho dapat makita sa isang Christian. So, simulan po natin ang ating mensaheng pinamagatang Haman, meet Haman, the hangman. Inuulit ko po. Haman, meet Haman, the hangman. Kung pamilyar po kayo sa Book of Esther, tiyak kilala nyo po si Mordecai at si Hadasa, na mas kilala natin sa pangalang Esther. Pero wag niyo kalimutan na maliban doon sa hari at sikat na banquet nung panahon na yan at papageant nung panahon na yan sa Persian Empire, ay may isa pang karakter na hindi natin pwedeng kalimutan kasi mapupulutan po natin siya ng leksyon. Isang leksyon na nagmula sa maling takbo ng isipan, maling tibok ng puso pagdating sa kapwa-tao. Sino yung karakter na yon? Si Haman. Si Haman the Agagite. Second sa most powerful na tao sa Asian Empire. Which means, pangalawa po siya kay King Ahasuerus. Kung titignan nyo po sa Esther chapter 3, verse 1, anong sabi dyan? After these things did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes were with him. Si Haman the Agagite, gaya ng sinabi doon sa talatang ating binasa, ay anak daw ni Hammedatha. Ito po ay kilala sa titulong Agagite. Meaning, he was a descendant of Agag. Sino si Agag? King of the Amalekites. Sino ang Amalekites? Israel's oldest, bitterest enemy. Exodus chapter 17, verse 8. Ano pong nakalagay dyan? Then came Amalek
and fought with Israel in Rephidim. Pag tinignan nyo, parang wala lang, no? Pero tignan nyo po, ang Amalek ang unang ng away sa bayan ng Diyos. Lundag tayo sa 14 hanggang 16, same chapter. Anong sabi dyan? And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. So makikita nyo po, ang nagsasalita sa verse 14 ay walang iba kundi ang banal na Diyos. Siya ang nagsabi na isulat mo to bilang memorial sa isang aklat at sabihin mo ito lahat sa tenga ni Joshua. Ano daw? I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Pag tinagalog po natin yan, para mas maintindihan natin, buburahin ko ang lahat ng alaala ng lahi ni Amalek sa lupa. 15. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Pagdating sa 16, for he said, because the Lord had sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Dahil dun sa ginawa nila o ginawa ni Amalek na out of nowhere, walang kadahi-dahilan, inaway ni Amalek ang bayan ng Diyos, ang Israel, nagalit ang Diyos. Kaya isinumpa niya at ipinangako niya sa kanyang sarili, magkakaroon ng war between him sa lahat ng henerasyon ng Amalek hanggang mabura sila sa balat ng lupa. So makikita po natin itong si Haman, the Agagite, ito po ang kanyang tinatawag na ancestors. Ito ang kanyang mga ninuno. Ang kanyang mga ninuno ay kinamumuhian ng Diyos. So, centuries earlier pa, ang Diyos nag-command na kay King Saul. Na ano po? To destroy Agag. Ubusin ang lahat ng Amalekites. Tinupad niya yan. Itong Exodus chapter 17, verse 8, pati yung Exodus 17, 14, 16, napangako niya kay Moses, kay Joshua, at sa bansang Israel, tinupad niya po yan sa pamamagitan ng kanyang command kay King Saul. To utterly destroy lahat ng Amalekites. Nga lang, itong si King Saul, anong ginawa? In-spare niya si Agag. Hindi niya sinunod. Hindi niya pinatay yung hari. Ngayon, ito yung linya ng lahi ni Agag. Nag-arise ulit sa kapangyarihan. Sa katauhan nino? Sa katauhan ni Haman. Problema na dati po ng bayan ng Israel, ang lahi ng mga taong ito. Umabot yung problema na yon sa panahon ni Mordecai. Kasi merong isang hindi marunong sumunod. Yan po yung lagi kong sinasabi sa atin. Akala natin, yung disobedience natin, tayo lang ang maaapektuhan. Akala natin, ang impact nito, pang present day lang. Hindi po. Dahil sa disobedience, ni King Saul, nasa panganib ang buhay ni Esther, ni Mordecai, at ng buong bansang Israel. At kung mangyayari na mapahamak sila sa kamay ni Haman, mabubura ang lahi ng mga Hudyo. Pag nabura yon, wala nang dadaan ng lahi kung saan lalabas ang Mesaya. Pag hindi ipinanganak sa lahi ni David ang Mesaya, ano mangyari? Walang kaligtasan ang sangkatauhan. Anong lesson? Yung pagsunod mo ay may
epekto sa kinabukasan. Dalawa lang. Pwedeng iligtas ang marami, pwedeng ipahamak ang marami. Makikita po natin dito ang epekto, or should I say, perwisyo na dulot ng pagsuway o disobedience. Hindi lang po ngayon inuulit ko, hindi lang ngayon, maging sa kasunod na henerasyon. Ang gusto ko pong tubuan tayo, yung salitang hiya. Mahiya naman tayo sa mga anak ng Diyos sa paparating na kinabukasan o doon sa mga maliligtas sa kinabukasan. Bakit ho? Kasi kapag tayo ay nag-disobey sa Lord at yun ang naipasa sa kanila, sila ang kasunod sa pila, sila po ang magsasuffer sa future na yon. Ikaw, nakabaon ka na sa lupa. Ako, wala na tayo dito sa mundong ito. Pero sila, napeperwisyo pa rin nung epekto ng katigasan ng ulo mo at ulo ko. Kaya sa susunod na meron tayong marinig na preaching, sunod tayo, obey tayo. Ipako natin ang mga sarili natin sa karakter ng bugtong na anak. Ma-crucified with Christ tayo. Sa anong salita? Obedience. Mga minamahal, huwag niyong kalimutan na si Haman, siya po ang second pagdating sa power sa king sa empire na to. Ang ibig sabihin ng phrase na yan o ng posisyon na yan, ibig sabihin, nakaset up si Haman sa pangalawa sa pinaka mataas, pinaka may power, pinaka may koneksyon at kinakatakutan. So anong problema doon? In other words, si Haman nung panahon ito ay prime minister. Sana ko makuha niyo yung sitwasyon. Tapos si Mordecai, ordinaryong mamamayan. At ang buong Israel ay under ng pananakop ng empire na ito. So, kung si Haman ay ang highest official sa Persian Empire, kasunod ni King Ahasuerus o Xerxes I, nasa alanganin talaga ang buong bayan ng Diyos. Salamat sa hindi pagsunod ng isang hari. Sino yun? Si King Saul. Sarcasm po yun Kaya tiyakin po natin, yung katigasan ng ulo natin, hindi makakaperwisyo sa Christian life ng iba at ministry ng Panginoon in the future. Amen? Amen. So, mabigat, no? Kasi lahat po ng nobles, lahat ng officials, lahat ng governors, sa panahon na yan, lahat siya nagpapailalim kay Haman. Si Haman hindi po kagawad lang ng barangay o kaya vice president lang ng TODA. Hindi po ganun Sobrang taas po ng taong ito. Bakit mo kinikwento yan? Bakit masyado mong binibigyan ng diin yan? Why this matter? It matters because of pride and power. Yan po ang venomous, deadly combination po yan. Dahil sa pride and power ni Haman, nagkaroon siya ng tinatawag na expectation na dapat yung everyone o kahit sino man sa paligid niya ay marapat na mag-bow down sa kanya. At hindi lang basta mag-bow down ng mere bow down lang. Pag hinukay niyo po yung gustong mangyari ni Haman, ang gusto niya i-worship siya. Which Mordecai the Jew refused to do. Kasi nga naman, we all know that reverence belongs only to God. Amen. At yun din po ang dapat nating gawin. Kapag merong entitlement sa harapan natin, bagamat hindi sinasabi sa bibig, read between the lines, mararamdaman mo naman yung spirit. Gayahin po natin si Mordecai. Ang tuhod natin ay lalapat lang sa sahig para sa pangalang Jesus Christ. Hindi kumpara kay Nino. Kaya mahirap po talaga yung mag-disobey sa Word of God, gaya ni Saul. Yung tipong matagal ka ng patay, pero sinusuka ka ng mga may alam na ikaw ang dahilan, ba't sila naghihirap? Pero mas kawawa yung walang mga kaalam-alam. Hinahagupit sila ng isang problema na hindi naman talaga sila ang pinakagumawa. Sipin mo, umabot yung impact ng di pagsunod ni King Saul.
hanggang sa Persian Empire. Kung uukayin nyo po yung bilang ng taon, hindi lang basta 5 taon to. Pero andyan pa rin yung sipa nung hindi pagsunod. Kaya yung mga akala nung iba dyan, walang problema, na ilusot at natrabaho naman ng malinis yung dishonesty nila at yung lying nila at yung mga hidden rebellions nila, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip tayo. Kasi baka patay ka na, baka patay na ako, perwisyo ka pa sa ministry. So, balik tayo sa topic. The king commanded all officials to bow to Haman. But again, Mordecai the Jew refused, as he would bow only to God. At nang dahil sa small na refusal na ito, kaya na-expose po yung deep pride ni Haman. Ito po yung pinaka naging drive at gasolina niya para magsinungaling at magmanipulate. At di lang yon, magplot ng tinatawag na genocide. Sinundot lang ng konti yung kanyang ego. Napitik lang ng konti yung kanyang pride. Isang tao lang ang gumawa nun, pero ang gusto niyang ubusin, buong nasyon. Kaya napakadelikado po ng pride na minix sa power. Kahit naman sa panahon natin, ganun pa rin. Try nyo po hindian ng isang tao. Makikita nyo kung sino ang totoong sila. Makikita mo, makikita ko, makikita natin kung paano sila magsinungaling. Mapachat, mapatext, o kahit harapan. Makikita mo at makikita ko, makikita natin lahat kung paano nila imanipula yung mga sitwasyon sa buhay nila at sa buhay mo at sa buhay niyong dalawa. Kung paano imanipula yung relasyon. Makikita mo kung paano sila later on magplot ng mga plano against you. Si Haman, ang pakay niya, siguraduhin hindi makakaligtas si Mordecai sa gallows. Kaso umuwi si Mordecai na walang kagalos-galos. Anong nangyari? Nabaliktad. Siya ang nahulog sa sarili niyang patibong. Kaya sana ho, wag nating sundan ang yapak ni Haman. So, nandito pa rin tayo sa mensaheng pinamagatang Haman, meet Haman, the hangman. Number 1. The disdain of Haman. Disdain of Haman. Pag sinabing disdain, anong ibig sabihin yan? It means a strong feeling that someone or something is unworthy, inferior, or beneath you. Kumbaga, ito yung pakiramdam mo sa ibang tao na sila ay unworthy, hindi karapat-dapat, inferior, mas maliit, beneath you, nasa ilalim mo. Habang linulook down mo ang someone na yon o something na yon. Ibig sabihin, ano to? Proud contempt. Kung dadagdagan ko pa po, it means you treat someone or something or regard someone or something with scorn. Bakit? Because you think you are far better or more important than they are. Sa haba po ng sinabi kong definition, pag kinulong natin yan sa isang salita, ito lang yan. Pride. In Tagalog, kayabangan. Esther chapter 3, verse 2 hanggang 5. And all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. Then the king's servants which were in the king's gate said unto Mordecai, Why transgressest thou the king's commandment? Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them,
that they told Haman to see whether Mordecai's matters would stand, for he had told them that he was a Jew. So ito po yung kwento na kung saan nag-utos ang hari na dapat po ay itrato ng ganito kaganda o kataas si Haman. Nga lang, may isang lalaking merong backbone, na merong conviction, na pinaninindigan ang takot niya sa Diyos. Ang pangalan, si Mordecai. Ang dami na hong sumita sa kanya dito, pero hindi ho siya natitinag. Hindi siya sumasagot, pero hindi siya natitinag. Hanggang napundi na po yung mga nakakakita at isinumbong na kanino? Kay Haman. Hanggang sa nalaman na siya ay isa palang Hudyo. And when Haman saw that Mordecai bowed not. So, nung nalaman niya na yung background, inabangan niya. Marahil, nung dumaan siya ulit, tinignan niya na kung totoo yung sinumbong sa kanya. At napatunayan yung totoo, hindi nga talaga nagbibigay ng papugay. Nor did him reverence. Then was Haman full of wrath. So anong explanation dito sa verse 5? Ito po yan. Haman expected universal worship. Dahil siya ang second to the power. Meron siyang godlike na position. At inutos ng hari na bigyan siya ng godlike na reverensya. Feeling niya. Dahil sa namabaga at lobong-lobo ng pride niya, deserve niya yung reverensya na mala-worship na. Nga lang ang problema, 1 month's refusal broke his prideful heart and filled him with rage. So hindi niya kinaya nung merong nagsabi ng no. Ayoko. Yun kasi ang problema no? Kapag nasanay ang isang tao, saan? Na nabibaby yung pride niya. Gamit yung duyan ng power niya. Pag masyadong nauugoy, nasasanay. Nung hindi inugoy ng isang Mordecai, ano nangyari? May umiyak. May nagtantrums. May nagwawala. So, Haman thought sa kanyang sarili, he deserves everyone's submission. Kaya resulta, he could not accept anyone na nag-i-stand for their conviction. Nga lang, dun siya nagkamali. Kasi ang mga Hudyo, iba sa kanila. Ang mga Hudyo, mula pagkabata pa lang, ay sinasabihan na ang Diyos lang nila, ang yuyukuran nila. Amen. Kaya makikita nyo po, si Mordecai, hindi siya nakikinig. Kahit sinabi pa, nagkakasala ka sa utos ng hari. So, ito ang ingatan natin. Yung power. Kapag napahiram tayo ng panandaliang kapangyarihan, feeling natin, meron na tayong godlike status. Diyan po tayo dapat mag-ingat. Bakit? Kasi pride turns honor into entitlement. And disagreement into personal attack. Isang honor o karangalan ang malagay sa posisyon na second to the power sa hari ng Persian Empire. Ako po, hindi ako magpapaka-plastic at siguro kayo din sasang-ayon. Sino ba namang ayaw ng ganong pribilehiyo? Pero mag-ingat tayo. Kasi kapag ang Espiritu ni Kristo hindi na po nangingibabaw sa ating buong pagkatao, kumalag na yung mga pako ng kontrol ng banal na Espiritu at salita ng Diyos, yung karangalan nagiging entitlement. At yun po ay nakakasakit sa mga tao sa paligid natin. Amen? Bakit? Kasi yung hindi mo,
Kahit hindi mo naman intensyon na bastusin siya o maging kalaban siya, yung disagreement na yun, iti-take yun ng isang prideful na tao bilang personal attack. Kahit hindi naman kailangan ng tinatawag na away o gulo, magsisindihan ng apoy. Kasi nga po, mas mahalaga sa kanya yung tinatawag na entitlement niya kaysa sa relationship niya sa kapwa-tao niya. Kaya yung mga kabataan dito, habang nag-aaral pa kayo o kaya mga nagtatrabaho, bantayan natin mga sarili natin. Yung iba hindi ka pa nga umaabot doon sa pagiging vice president na posisyon Umangat ka lang ng konti Na-answered prayer ka lang ng isang baitang. Hindi ka na marunong makinig. How much more pala kung vice president pa ang iniangat mo? Di kitang-kita na bawat pagsasabi ng hindi, ayoko, hindi ako pwede, hindi ko dapat gawin yan. Ang tingin mo kagad, ay, kinakalaban ako neto. Kung ayaw ho natin yan makita sa ibang tao, wag ho rin natin gustuhin makita sa mga sarili natin. Kaya ngayon pa lang, na wala ka pang kahit anong naipupundar sa sarili mo. Wala ka pang pera, wala ka pang kotse, wala ka pang lote at mga bahay na nasa iyo. Tandaan mo tong mensaheng ito. Kung nakikita mo na ang pinaka-struggle mo ay kayabangan, hindi ka marunong makinig, kausapin mo na yung sarili mo. Kasi ang dulo ni Haman, hindi lang pag-angat sa buhay, kundi pag-angat ng walang buhay. Esther chapter 5 verse 11, 13. And Haman told them of the glory of his riches and the multitude of his children and all the things wherein the king had promoted him. Mayabang talaga, no? Tawag dito, flexing. And how he had advanced him above the princes and servants of the king. Talagang pag-uwi niya ng bahay, nung na-promote siya, todo deklara, flexing. Pero hindi siya masaya, no? Tignan niyo po. Tuloy natin. Haman said, moreover, yea, Esther the queen did let no man come in with the king unto the banquet that she had prepared but myself, and tomorrow I am invited unto her also with the king. May mangyayari ng banquet bukas Di naman sa pag-ano, pero ako lang in-invite. Lahat ng mga opisyales, hindi kasama. Pero, tignan niyo po. Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate. Ibig sabihin sa lahat ng magandang nasa kanya, hindi pa rin siya masaya. Hanggat nakikita niya daw si Mordecai na nakaupo, nakatambay doon sa gate ng bahay ng hari. Ibig sabihin, walang ginagawa si Mordecai, no? Wala ring sinasabi. Nanindigan lang siya sa conviction niya. Pero yung fuse ng kayabangan ni Haman, talagang sumasabog. Amen. May ganyan ba sa atin dito? Kasi maniwala ka sa hindi mo yan papakita kay pastor. Maniwala ka sa hindi mo ipapakita sa iba natin mga brothers and sisters dito. Pero ang mensaheng to ay hindi aksidente. Amen. Gusto niyo po malaman kung bakit hindi siya maging masaya? Because his pride was rooted in self-idolatry. Ang sinasamba niya, sarili niya. Kaya hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya, hindi siya masaya. Pansinin niyo, nasa kanya lahat ng marahil pinapangarap ng iba na opisyales sa panahon niya. Second to the power, sagad na yun. Kasi pag pinilit niya pa, siya na yung hari. Yan yung posisyon ni Joseph Noong nandun siya sa Egypt, prime minister. Pero ano sabi niya? Walang ibig sabihin lahat yan. At the end of the day, ang may ibig sabihin lang sa kanya, pag ginusto ko, makukuha ko. Ugaling, matigas ang ulo.
ugali ng mga mayayabang na tao. He measured his worth by status, wealth, and others' praise. So, one unbowed man made him feel worthless. Ganyan yung mga ma-entitled na tao eh. Most na ma-entitled na mga tao, may title naman talaga. Pero kahit nasa kanila ang lahat, pag nakita nila na may isang hindi na i-intimidate, hindi na sisindak, at kayang kumindi, lalo na pagdating sa usapang conviction, at kung yung conviction galing sa Bible, talagang makikita mo ang feeling nila, lahat ng mga pinundar nila ay walang ibig sabihin hanggat hindi kita na itutumba. Kaya ho galit si Haman. Totoo talaga, no? Yung sinabi sa Bible. Sa Mark chapter 7 verse 21-22. Kasi lahat po ito nangyari una sa puso ni Haman bago niya sabihin. Ano sabi diyan? Out of the heart of man proceed evil thoughts. Gaya ng ano? Evil thoughts, adulteries, fornications, murders, ano pa? Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. So yan po ang makikita natin na puso ni Haman. Kahit di na natin buksan yung dibdib niya, makikita natin itim ang puso niya dahil sa pride. Minsan ba nakikita mo rin to sa'yo? Paminsan-minsan o madalas na? O baka hindi mo na makita kasi bulag na. Ang kasalanan kasi ng kayabangan nakakabulag. Hindi mo na makita kung ano ka talaga sa harapan ng Diyos. So anong resulta, mga minamahal, ng lahat ng to? Nung hindi niya makuha yung gusto niya, gumawa siya ng foolish na decision. Tandaan niyo po kapag ang isang tao mayabang, ang tingin niya sa sarili niya, siya ang pinakamatalino sa lahat. Pero sa oras ng isang tao, kahit siya pa ang pinakamatalino sa balat ng lupa, nagdesisyon out of pride, ang hakbang na yan ay di wise, sabi ng Bible. Yan ay foolishness. So tignan natin, ano yung ginawa niyang desisyon. Esther 7, verse 7 hanggang 9. And the king, arising from the banquet of wine in his wrath, went into the palace garden, and Haman stood up to make requests for his life to Esther the queen. For he saw that there was evil determined against him by the king. That the king returned out of the palace garden into the place of banquet of wine. And Haman was fallen upon the bed whereon Esther was. Then said the king, will he force the queen also before me in the house? As the word went out of the king's mouth, they covered Haman's face. And Habnora, one of the chirubelains, before the king. Behold also the gallows 50 cubits high, which Haman had made for Mordecai, who had spoken good for the king, standeth in the house of Haman. Then the king said, hang him thereon. So ano yan? Anong kinalaman yan kay Haman? So background story. So pumunta na siya sa banquet, di ba? Akala niya, yung banquet na yun ay magiging pabor sa kanya. Ang di niya alam, nag-usap na si Esther at si Mordecai kasi hindi alam ni Haman na si Esther ay si Hadasa. Kasi yung pangalang Esther ay Persian name. Ang totoong pangalan ni Esther ay Hadasa. So yun ay pangalan na galing sa bansang Israel, pangalang Hudyo. So wala siyang kaalam-alam na yung asawa ng hari nila, yung queen na si Queen Esther, ay Hudyo pala. Kamag-anak pa ni Mordecai. Kaya nung nadaya ni Haman yung hari na magpagawa ng letter at palabasin na merong mga tao na grupo ng mga Hudyo ang tinutukoy niya na hindi sumusunod sa hari,
So, naglabas ng leterang hari para usigin at ubusin ng mga taong yan. Nabasa ni Mordecai, pinarating kay Esther. Kaya si Esther nagplano ng banquet. Ano yon? Set up. Na buong akala naman ng mayabang na si Haman, another pag-angat na naman to sa akin. Ibang pag-angat pala ang mangyayari. Isasabit pala siya. So ano makikita natin, mga minamahal? Alisin natin yung yabang hanggat may oras pa. Bakit? Pride always digs its own pit. Haman planned death for Mordecai, but it became his own end. Ang kayabangan, pag prinactice natin, yan ang kasalanang laging may dalang pala. The more mong pinapractice yan sa buhay mo, the more yan naguhukay ng libingan na kalalagyan mo. Tignan niyo po si Haman. Ginawa niya yung gallows para doon bitayin si Mordecai. Mandang huli, yung plot niya may twist pala. Yun din ang pumatay sa kanya. Kaya sabi sa Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and haughty spirit before a fall. Masyado siyang cocky, masyado siyang arrogant, too confident. Mordecai lang yan, Haman ako. Hanggang na-meet ni Haman yung gallows. Bandang huli, si Haman, hangman. Mahirap mag-isip ng masama sa kapwa. Lalo out of yabang, baka nabibigla ka. Pero ang Diyos na nakatingin, hindi yan nabibigla. Baka bagsakan tayo ng hatol niyan. Huwag nawa mangyari. Hindi mangyari kung hindi tayo magiging practitioner ng kayabangan. Amen? Pride makes us blind to the truth. Naulit ko. Pride makes us blind to truth. Haman was so sure he deserved honor that he never imagined God would exalt Mordecai instead. Akala niya, porkit may kapit siya, hindi na siya mabubuwal. Kasi ano na yun eh, king na yun eh. Hindi niya nakita, may King of Kings. Sabi ko, huwag po kayong masyadong sumandal sa pader. Baka mabagsakan ka. Kaya yung feeling na deserve ko to eh. Deserve ko yung ganyan. Deserve ko yung ganon. Tigil ho natin. Hanggat maaari, itigil natin. Hindi porkit walang punishment na dumarating ng mabilisan ay walang darating. Tigil natin, baka masaktan ka. Magaya ka kay Haman. Kala mo tagumpay na. Tapos bandang huli, talo. Mas masakit ang talo dun sa nag-aakalang konti na lang magtatagumpay na ako. Mas maapdi po yan. Huwag ho nating hintayin na mag-materialize yung Galatians 6:3. Huwag nating hintayin na mag-materialize kung paano siya nag-materialize kay Haman. Ano nakalagay doon? For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Huwag natin dayain ang mga sarili natin. Paano ba natin dinadaya ang sarili natin? Kagaya ni Haman. Dinadaya natin ang ating mga sarili kapag iniisip natin na untouchable, invisible na tayo. Kapag nakakapit tayo sa matibay na pader. Mga kapatid, walang matibay na pader sa kamay ng Panginoon. He lied about the Jews to hide his personal grudge. Isipin mo, mauubos ang lahat ng mga Hudyo nang hindi mo sinabi yung totoo. Sinasabi mo itong grupo ng mga tao na to hindi sumusunod. Pero ang totoo, meron ka lang grudge sa isang tao. Dinadamay mo lahat. For example, galit ka kay Pastor Ryan. Kaya pag narinig mo na taga-sanctified, now, di ko bibigyan ng pabor yan. Sanctified eh. Ayaw ko sa mga taga-sanctified.
Well, kung ayaw mo, okay lang. Kasi ganyan din yung ginawa ni Haman eh. Nagsinungaling siya sa harapan ng hari. Why? Kasi hindi niya maamin na lahat ng ginagawa niya at sinabi niya sa hari ay hindi naman para sa kapangalan ng kaharian. Hindi para proteksyonan din ng hari. Ginagawa niya yun para sa sarili niyang kagustuhan. Ginagawa niya yun para lang sa pride niya. So anong resulta? Naging sinungaling si Haman. Kaya mag-ingat po kayo ha. Mag-ingat tayo sa kasalanan ng pride. Laging may kabuntot yan. Pagiging sinungaling. Pride turns us into liars to get what we think we deserve. Kaya walang proud na tao na di sinungaling. Kaya walang di ma-entitlement na tao ang di sinungaling. Kaya walang di marunong tumanggap ng hindi or no ang hindi sinungaling. Kaya mahirap maging mayabang. Kasi automatic magiging sinungaling. At di lang yun, magwi-wish ka ng masama sa iba. Kasi hahanap ka ng kakampi sa iba. Imbis na dumulog ka sa Panginoon at sa Diyos. Tandaan niyo po, ang pride, hindi gusto ng Diyos yan. Psalm 10:2 and 3. The wicked in his pride that persecute the poor. Let them be taken in the devices that they have imagined. For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous, whom the Lord abhorreth. So makikita nyo po mga minamakala, ang dulo na salita, abhor or abhorreth. Para kanino? Sa wicked na ma-pride. Sa wicked na ma-pride na pinipersecute ang mga mahirap. Pag sinabing mahirap, walang power. Anong sabi ng Biblia? Hayaan mo silang mahulog sa mga ini-imagine nila, sa mga inaapi nila. Yun ang sinasabi dito. Kasi yung wicked na nagbo-boast o mayabang sa mga dinidesire ng puso niya, ano yan? Yung mga pinaplat na masama, kagaya kay Haman, malapit lang yan at ang mga binibless lang yan na partido, yung mga sakim din na gaya nila. Pero, wag mong kalimutan ang dulo. Hindi sila kakampi ng Diyos. In fact, ina-abhor ng Panginoon yung ganitong attitude at pag-uugali at mentality. Pag sinabing abhorreth, it is deeply offensive to His holy nature. He utterly rejects it. He will not accept it or bless it. Kaya wag ho kayong maniniwala kapag nakakita kayo, kahit Kristiyano pa, ubod ng yabang, tapos sasabihin niya, binibless ako ng Lord. Ang meron dyan, abhorreth. Tignan niyo po itong si Haman, yung kanyang boasting. Haman bragged about his wealth, power, and special invitations to the queen's banquet. Lahat yun, flexing. Lahat yun, bragging. At the same time, manipulation. Ano yan? Lying. Sa totoo lang, mga minamakal, free-name up niya yung mga innocent people eh. Finid niya ng lies yung king, habang finifeed niya naman yung ego niya na nakukuha niya na maninipula niya yung tao na nasa power. Nagkaroon siya ng exaggeration dito. Yung revenge niya, exaggerated revenge. Isang tao lang ang nag-refuse sa kanya. Ang gusto niya ipapatay, buong nation. Kung kayo tatanungin ko, tama ba yun? Hinindian ka lang, ipapapatay mo? Hinindian ka lang, ipapapatay mo maraming grupo ng tao? Alam niyo, kung ako tatanungin niyo, walang in the right mind na Kristiyano magsasabing, tama yun. Kahit nga unsaved, ang sasabihin, wala sa katwiran yun. Kaya dapat tayo mga saved na, sasabihin natin, yung ganong ugali na bunga ng kayabangan ay wala sa katwiran ng salita ng Diyos. Kaya hindi ho dapat umaandar yan sa isip natin. Kahit sabihin pa natin yung tao na to nakagawa talaga ng kasamaan sa atin. Hindi tayo dapat mag-plot ng ikababagsak niya. Ang pag-angat at pagbagsak ay nasa kamay ng Panginoon. Hindi natin kailangang gumanti. Why?
Si Esther di naman gumanti. Amen? Si Mordecai di naman gumanti. Ang tangi lang nilang ginawa, sinabi nila sa hari yung totoo. Pero ang talagang umaksyon, kaya nakarating si Haman at isinabit doon sa gallows, ang kamay ng Panginoon. Amen. Tandaan niyo po, Proverbs 29:23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. James chapter 4 verse 6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Kaya sa tuwing merong tayong kayabangan sa katawan natin, kagaya ni Haman, hindi ka puspos ng banal na spirito nung oras na yan. Hindi po yung kabanalan ng Diyos, ha? Isang persona lang kakilala kong kauna-unahang bumagsak out of pride. Ang sabi sa Bible, ang pangalan niya ay Lucifer. Siya rin si Satan. So, bago natin takpan ng amen, ng that's right, preach on, yung ating pride, magtapikan lang tayo out of love. Tanong lang, kapatid, do you get angry ba when people don't treat you the way you think you deserve? Do you get angry ba whenever you get refused? O sabihin natin ganito, are you unable to accept no when it is something you desire? Kasi kung ang sagot mo lahat, yes, merong Haman na nasa'yo. Puksain mo na hanggat maaga pa. Huwag mo nang hintayin, Diyos pa ang pumuksa. Hindi mo naman kailangan sagutin ng malakas yung tanong. Pwede mo naman sagutin ng quiet lang. Pero sana ho, pag sumagot naman tayo, huwag naman ho yung malutong na hipokritong amen. Para makita lang ng iba na mature ka. Hindi ho natin kailangan yun. Again, that is pride. Nagfe-flex na spiritually mature. Sumagot ka ng tahimik, ng may katotohanan, ng may humility. Kasi baka months na tayong walang humility sa harapan ng Panginoon. Am I honest even when it hurts my reputation? Kasi ganun si Haman eh. Nung humindi, si Mordecai, nasaktan yung pride niya. Pakiramdam niya, inapak-apakan yung reputasyon niya. May ganun ka ba? May ganun ba tayo? Alam niyo ho, ang lesson na dapat makita natin, Haman exalted himself above everyone. Demanded all to bow to him. Boasted of his power, wealth, and even built a high gallows to lift up himself by destroying Mordecai and the Jews. But, God humbled him completely. He was forced to honor Mordecai instead. And the very gallows he lifted up for pride and revenge became exactly what got him killed. Katotohanan, totoo talaga yung Obadiah 1:4. Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest amongst the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. Etong talatang ito ang nagpapakita kung gaano pwede maging kasing sobrang yabang tayo ni Haman. Pero itong talata rin na to ang nagpapakita kung anong kayang gawin ng Panginoon sa atin, kung paano niya inaksyonan yung kayabangan ni Haman. Sipin mo, sabi ng Panginoon, kahit magpakatayog-tayog ka pa ng lipad na parang agila, gusto mo, gumawa ka pa ng mga pugad mo sa mga bituin. Pero ito lang, sa lahat ng yabang mo, makikita mo, ibabagsak kita. Sino may sabi? Pinapasabi ng Diyos kay Obadiah. Or should I say, pinapasabi ng Bible sa ating lahat. Amen. Alisin ho natin yung yabang sa katawan. Masarap yan sa pakiramdam. Masakit sa katapusan. Alisin natin yung yabang sa katawan. Kasi pag hindi po natin inalis yung yabang sa katawan, siguradong Diyos ang gagawa niyan. Siya mag-aalis niyan. If I were you, alisin mo na. Kung ako yan, kailangan alisin ko na.
Kung sino man yan sa kalagitnaan natin, alisin na po natin. Kasi the height of your pride becomes the depth of your fall. Point number 2. The dishonesty of Haman. Dishonesty of Haman. Ibig sabihin yung kawalang katapatan ni Haman. Gaya po ng sinabi ko kanina, Haman was the second in command under King Ahasuerus o Xerxes the first. Nga lang, when Mordecai refused to bow to him, Haman hid his personal anger. His pride, he lied to the king, twisted facts, plotted to destroy an entire nation just to satisfy his ego. Sa Christian life, merong dapat at hindi dapat isatisfy. Ang dapat isatisfy, ang Panginoon. Ang hindi dapat, yung sarili natin. Or should I say, yung ego natin. Naisip ko bigla, no, parang ang hirap naman maging kaibigan ni Haman. Kasi tinan mo, one-sided. Kasi maliban sa di siya marunong umintindi. Basta sa kanya, ang iniintindi niya lang, yung feelings niya. Out of his ego. Basta pag nasundot mo yung ego ko, kahit pa nasa katwiran yung sinasabi mo, wala na akong pakialam dyan. Sarado na yung isip niya. Isa pa, yung kapag gumindi ka sa kanya, tinitake niya agad yun na na personal attack. Alam mo, kung magiging kaibigan mo to, ang hirap nito. Kung magiging kasintahan mo to, asawa mo to, ang hirap nito. Ang tingin niya sa'yo, competition, kalaban. Nakakatakot, kaibigan, karelasyon, yung ganito. Yung kala mo okay, pero mayroon palang linuluto against you. Pero nakikita mo sa harap, matatamis ng ngiti. Supportive kuno na friend or partner. Yan ang binabasa ko to, no? Kailangan natin hilingin yung pag-iingat ng Panginoon. Pag-ingat tayo sa mga fin-friend natin at sa mga sasamahan natin sa panghabang buhay na commitment. Kasi mamaya, akala mo, Bible man, Bible woman, yung pala, Haman. Yung akala mong gusto kang makitang magtagumpay, yung pala, nagwi-wish ng masama. Tumatiming lang. Kaya napaka-important po talaga ng prayer. Sa lahat ng papasukin natin sa buhay natin. So, sa Esther chapter 3, verse 8 hanggang 9, ano sabi dyan? And Haman said unto the king Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom. And their laws are diverse from all people. Ito na. Nagsisinungaling na siya. Simula na ng dishonesty niya. Neither keep they the king's law. Sipin mo, no? Paano niya nalaman yun? Di pa naman high-tech nung panahon na yon. Paano niya naikwento na lahat nga ng Hudyo ganun? Ganito lang kasimple. Nagsisinungaling siya. Bakit siya nagsinungaling ng ganon? Kasi hindi niya maamin, nagalit siya sa isang tao na kalahay nila. Kaya damay-damay na. Okay? Amen. So, dinamay niya ang mga inosente dito, ha? Therefore, it is not for the king's profit to suffer them. If it please the king, let it be written that they may be destroyed. So, nagplot siya ng genocide para sa kanila. And I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have charge of the business to bring it into the king's treasuries. Ano yan? Bribe niya yung hari. Ako nang bahala na magbigay ng gantimpala sa pupuksa sa mga taong ito. Siyempre, yung hari, hindi niya alam yung buong katotohanan. Ayaw niya naman bumagsak yung empire niya at mawala siya sa pwesto. Di ba? So, pumayag siya. Ano yan? Dishonesty. Simula pa lang, dishonest na siya. Haman did not mention Mordecai
sa lahat ng talatang binasa natin. Haman did not mention maging yung grudge niya kay Mordecai. Haman did not mention yung kanyang kumikurot at swollen na pride o ego. Wala siyang binanggit sa talatang mga binasa natin. So, hindi niya binanggit yung mga key facts. Or should I say yung mga totoong dapat marinig ng hari. Ano yon? Yung intention behind those letters and those rewards para lipulin ang lahi ng mga Hudyo. Ang ginawa rito ni Haman is, he made it sound like a threat to the king, to his kingdom, pero malinaw po na ano lang to, half-truth, with matching ill motive. Malinaw na pure dishonesty. Wala naman ho sigurong ganito ka-dishonest dito, no? Sa kalagitnaan natin. Yung tipong may grudge ka kay pastor, sa isang preacher, sa isang sister, sa isang brother, o sa isang kapwa liknas mo, yung tipong iniiba mo yung kulay ng sitwasyon at statement para mag-iba yung tingin sa isang anak ng Diyos o mga anak ng Diyos. Yung tipong may hidden, makirot na swollen na ego ka against the brethren. Siguro naman, no? Wala naman ho ganun dito. At walang may plano na maging ganun sa harapan ng Diyos. Kasi bago mo pa man i-materialize yan at i-action, sinasabihan ka na ngayon ng Panginoon, huwag mong gawin yan. Kasi kahit hindi ako nakikita, a-action ako. And by the way, ang Book of Esther, hindi mo makikita ang salitang God. Pero nakita nyo po kung paano sinabit ng God si Haman. Amen. Sana ho, walang dishonest ha. Yung tipo mapaggawa ng kwento para mapahamak ang iba. Sana ho, walang dishonest na namumuhunan sa half-truths. Tsaka sa mga hidden ill motives. Sana ho, walang nagwi-wish o nagpaplanong mapasama ang ibang tao kahit unsaved pa. Nakakaya, save ka, naggaganong ka sa unsaved. Nagsishare nga tayo ng gospel para maligtas eh. Tapos sa isip mo, sana go to hell. Hindi ho ha. Kung saan save wag gawin, ano bang bilin sa mga taga-household of faith? Dapat mas itrato natin ng tama yung mga kapatid natin. Siguro hindi ka naman Haman, no? Ano brother? Sister? Hindi naman, no? Hindi naman kayo Haman, no? Hindi naman tayo Haman. I hope and pray wala ni isa dito na nasa kasagsagan ng dishonesty, ha? Amen. Kasi tiyakin lang natin. Kasi kapag di natin tiniyak, mahihiman tayo. Kasi ang lying lips ay abomination sa Lord. Proverbs 12:22. Kinasusuklaman po ng Lord yan, hindi po kalugod-lugod sa harapan ng Diyos yan, kundi kasuklam-suklam yan. Kaya kung ano yung kinakasuklaman ng Diyos natin, dapat kinakasuklaman rin natin. Amen? Hindi yung ginugusto natin, yung kinamumuhian niya. Ang ibig kong sabihin is, gaya ni Haman, huwag natin gamitin yung dishonesty. Huwag natin gamitin yung lies to manipulate others. Minanipula ni Haman yung king. Sa panong paraan? Sa pagsisinungaling. Pagbibigay ng idea, gawa tayong letter. Pagbibigay ng ng susog na, akong bahala sa rewards. That is suhol. Itigil po natin yung manipulasyon to get what we selfishly want. Kasi marami, habang nagmamanipula ng ibang tao, no, todo pretenden na nagkikare for others. Di ba ganun ginawa ni Haman dito? Kunyari, he was caring para sa kingdom at sa kingship ng hari. Pero ang totoo, wala siyang pakialam doon. Wala siyang pakialam sa common good ng mamamayan at ng lahat na nasa Persian Empire that time. Ang meron siya, tinatagong totoong dahilan behind his words and actions.
Kaya matuto na po tayo, ha? Ang isa sa mga natutunan ko dito, hindi lahat na nangangamusta, talagang nangangamusta. Right. Meron dyan, chinecheck lang nila kung mamamanipula ka pa. Meron din dyan, chinecheck kung buhay ka pa ba. Kaya sa Christian life na to, huwag emosyon ang pundasyon. Dapat lagi pag may lalapit sa atin, para ma-check natin kung talagang sa Panginoon, balikan mo lahat ng mga sinabi mong preaching. Preach on! Balik ka sa notes mo. Balik ka sa Bible mo. Haman's dishonesty came from pride and anger. He could not admit he was hurt or offended, so he covered it with lies. Isa pa sa nakita ko kay Haman, nakita ko rin po to sa maraming Baptist churches. Pag tinanong mo, saktan ka ba? Hindi, okay lang ako. Galawang Haman yan. Yung hindi umaamin na nasaktan. Yung hindi umaamin na na-offend. Anong ginagawa? Nagko-cover ng totoong nararamdaman. Tapos later on, kapag lalong naging bitter yung feelings, anong gagawin? Gagawa ng mga kwento, ng mga lies. Hindi niya kinaya yung nakita niya si Mordecai, na hindi nagbabaw, na hindi nagbibigay ng reverence sa kanya. Anong naramdaman niya? Full of wrath. Marami sa atin ganyan naaapektuhan kapag hindi sumasaludo sa atin yung iba. Naku, napakadelikado po ng ganyan. Napakadelikado. Kaya kung nasaktan po kayo ng isang kapatiran, ang sabi sa Bible, kung nasaktan ka ng isang kapatiran, sabihin mo sa kanya. Kaso ang mga Kristiyano ngayon pag kinausap mo, hindi, wala na yon, napatawad ko na siya. Never magkakaroon ng totoong patawaran kung Haman ka. Hindi ko po sinasabi na hindi ako naniniwala na kahit walang nagsorry, nagpatawad ka na. May mga ganyan po talagang nangyayari. Out of their pagmamahal sa Lord talaga. Pero hindi po lahat ng sitwasyon ganun. May mga tao po na kunyari nagpatawad. Pero gigil na gigil. Right. Kaya tignan nyo po yung ego natin, ha? Kasi may tendency na gawin tayo niyang masamang tao. May tendency po na turuan tayo niyang magtakip ng wicked motives sa kapwa ligtas natin o kapwa-tao natin. May tendency pala na gawin tayong sinungaling kahit Christian na tayo. Kasi ang dishonesty, wala akong ibang resulta yan. Ibabalik ka lang yan sa Esther, chapter 7, verse 7 hanggang 10. Ang dulo mo, tatapusin ka ng Panginoon. Pag sinimulan po natin ang dishonesty, ang kasinungalingan, maniwala kayo sa hindi, Esther chapter 7, verse 7 hanggang 10 kayo. Tutuldukan niyan. Huwag po nating simulan ang pagsisinungaling. Huwag niyo pong simulan ang dishonesty. Kasi kapag ginawa po yan ng kahit sino sa atin dito, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng quit. Ibibigay niya sa iyo tuldok. Alam niyo naman ibig sabihin siguro ng tuldok sa pangungusap. Katapusan. Siguro naman alam niyo ang English ng pangungusap. Sentence. Siguro naman ko, alam niyo rin kung ano ang iba pang ibig sabihin ng salitang sentence. Lies may work for a time, but they will be exposed. And the trap you set for others will catch you first. Hindi ko na kayo kailangan kumbinsihin. Yung kwento na lang ni Haman ang kumumbinse sa inyo. Ngayon, kung hindi kayo makumbinse ng kwento ni Haman, malalaman nyo pong nagsabi ako ng totoo sa likod ng pulpitong ito kapag na-Haman na kayo. Sabi sa Psalm 7, chapter 15, verse 16, ito po ang pinakamagandang talata na magdi-describe sa isang dishonest na malahiman na tao. Ano sabi diyan? He made a pit and dig it, and is fallen into the ditch which he made. His mischief shall return upon his own head,
and his violent dealing shall come down upon his own fate. So ano to? Mahirap mag-wish, mahirap magplano ng masama sa kapwa-tao, ligtas man o hindi. Lalo na kapag kapwa ligtas. Bakit? Babalik sa'yo yan. Yang basura na iniisip mo towards ibang tao, babalik sa'yo yan. Tignan nyo po, pag tag-ulan, yung mga nagtatapon ng basura nila sa ilog, anong nangyayari? Bumabalik sa kanila. Huwag ho nating gawin. Kasi baka mahulog ka sa baha na yan, yung sariling basurang itinapon mo, yan pa ang dahilan kung bakit ka malunod. Kaya itigil ho natin, ha? Amen? Amen. Yung dishonesty, tigil ho natin yung umahanap ka lang ng perfect timing para wasakin ang iba, para ipahamak ang iba gamit ang dishonesty. Tandaan niyo po, dishonest people often fool themselves first. They think no one sees their true heart or their secret plans. Pero hindi totoo yan. Kasi bagamat hindi natin mas makikita yung salitang God sa Book of Esther, nakita naman natin yung pagkilos ng God ng katotohanan. Haman, huwag mong hintaying mag-intervene ang banal na Diyos. Kasi kapag nag-intervene ang banal na Diyos, baka isabit ka. Actually, hindi baka. Huwag mong hintaying mag-intervene ang Diyos. Kasi automatic, isasabit ka sa sariling gallows na ikaw ang gumawa. At marireveal yung dishonesty mo sa harap ng lahat. Tingin nyo ba nung sinabit si Haman, in private yon? In public yon? Haman lied about the Jews. Sabi niya, they broke the law ng king ng Persia. At malaking banta sila sa kingdom. Lahat yun totally false. Di ba napakapangit? May isang tao, save man o hindi, lalo na kapag save, sinisiraan mo yung gawain ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, nang alam mong mga half-truths, may omissions, may exaggerations, may manipulation, para yung kakwentuhan mo kumampi sa'yo, pwede mo silang makuha. Pero ang Diyos never mong makukuha. Kung meron ka man makukuha sa Panginoon, yun nakuha ni Haman. Haman hid his wicked motive and never told the king about his personal anger para kay Mordecai. Manipulation. Haman used it. He used smooth words to make his evil plan sound wise and right. Maniwala kayo sa ngayon din, nangyayari pa rin yan sa panahon natin ngayon. Pero ito lang ang hindi ko po talaga matagalan na ma-imagine. Yung mga Kristiyanong nagsasabi, Christian kami, tapos ang takbo ng isip, tibok ng puso sa kapwa ligtas o kapwa-tao, Haman. Yung tipong kasing dishonest ni Haman. Yung tipong kasing disturbing na mga imaginations ni Haman. Yung tipong ganun kadip talaga sa darkness, ha? Parang si Haman, ha? Yung mga ganyang mentality, yung mga ganyang heartbeat, hindi po pang tunay na save yan. Malayo po sa mga tunay na save yan. Ang nakikita ko po sa mga ganyan ay pangkaaway ng Diyos. Ito lang mapapayo ko sa ating lahat. Kahit gaano pa tayo sinakta ng iba, huwag kang mag-plot ng plano na magiganti at pabagsakin sila. Kasi hindi makakristyano yan. Ang mga gumagawa ng ganyan ay hindi mga ligtas. At ang ginagawa ng ganyan, yung mga tunay na ligtas. Tahimik na. Kaya dapat i-reconsider natin tong kwentong ito. Honestly, do you say things to get your way, even if they are not fully true? Bago mo sagutin, gusto ko lang sabihin, huwag kang sinungaling, ha? Huwag tayong magsinungaling, ha?
Kahit sa moment lang na to, tanungin natin yung mga sarili natin. Do I keep my true motive hidden when asking for help or making a request? Kung totoong may Jesus tayo sa mga puso natin, dapat yung nakasaad sa Ephesians chapter 4:25 ang nakakapit sa mga buhay natin. Ano sabi doon? Wherefore putting lying, speak every one man truth with his neighbor, for we are members of one another. So pag magsasalita tayo sa kapwa-tao natin, neighbor, lalo na yung neighbor nating ligtas o kahit di pa ligtas, anong dapat daw? Put away lying. Ano sinasabi dyan? Put away dishonesty. Speak every man truth. Kung ano lang yung totoo, yun lang sabihin mo. Di baling boring. Di baling hindi yung parang bangkang-bangka ka sa kwento. Eh, yun lang ang totoo eh. Ano, may exage natin. Kaya nga ang tanong, nakapako ba tayo sa instruction na yan? Yan ang sabi ng Holy Bible. O may ibang nakikita sa'yo, yung mga kakilala mo. Na baliktad sa Ephesians chapter 4, verse 25. Kasi kung meron silang ibang nakikita, hindi nila nakikita na mag-materialize itong Ephesians 4:25. Ang nakikita nila, John 8:44. Ano nakikita nila? Ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So kung di mo sinusunod yung Ephesians 4:25, iba nangyayari sa buhay mo. John 8:44. Matik yon. At kung yan ang nangyayari sa buhay mo, gusto ko lang sabihin sa'yo, merong nangyayari sa buhay mo, nakasuklam-suklam. God does not just dislike lies. He hates them. Bakit? Because they destroy people. Bakit? Because they break trust. Hindi lang niya basta dislike yan. He hates it. Again, kung hate ng Lord, hindi mo dapat gustuhin. Hindi natin dapat kainlaban. Dapat kamuhian din natin. Dapat labanan din natin. Tingnan niyo po, Proverbs 6:16 hanggang 19. These 6 things doth the Lord hate. Itong 6 na to ang kinamumuhian ng Panginoon. 7 are an abomination unto Him. Yung 7, kasuklam-suklam sa Kanya. Ano daw yon? A proud look, lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Itong talatang ito, yan si Haman sa kabuuan. Una, mayabang. Ang tingin niya kay Mordecai, maliit, proud look. Pangalawa, lying tongue. Dishonest siya, di ba? Niloko niya yung hari, minaniobra niya yung hari. Pinalabas niya na siya ay merong care, merong concern sa kingship, kingdom, at well-being ng mamamayan ng Persya. Pero ang totoo, ginagawa niya lang yun para makagante. At para masunod yung gusto ng umiiyak na ego niya. Ano pa? Hands that shed innocent blood. Yan ang pakay niya. Yan yung ini-imagine niya. Heart deviseth wicked imaginations. Ang gusto niya makitang patay si Mordecai. Dinamay niya yung buong bayan ng Israel. Innocent blood. Feet that be swift in running mischief. So anong ginawa niya? Para magawa niya, pinuntahan niya agad yung hari. Mabilisan siyang umaksyon. Out of ano? Out of galit. Gamit ang kanyang power. Anong ginawa niya? A false witness that speaketh lies. Nagpatotoo siya sa hari nang di naman totoo. Kaya po sa lahat ng tatayo sa pulpito, pag na-assign kayong magpatotoo, magsabi kayo ng totoo. Kaya nga, patotoo. Right.
Hindi na yan patotoo kung hinahaluan nyo ng mga bagay na hindi na totoo. Kaya ako sa ating mga anak ng Diyos, na nagpa-practice pa rin ng dishonesty, you are practicing something in your life na hindi nakakalugod sa Panginoong Yesus. Actually, nakakahiya yan sa paningin ng Ama sa Langit. Huwag mong intindihin yung kahihiyan sa harapan ng tao. Ang intindihin natin yung kahihiyan sa mata ng banal nating Diyos. Kasi sabi sa Bible, Colossians 3, verse 9 hanggang 10, lie not one to another. Huwag daw tayong magsinungaling sa isa't isa. Seeing that you have put off the old man with his deeds. Yung ano yung old man dyan? Yung dating ikaw na hindi paligtas, yung laman. Amen. And have put on the new man. Sino yung new man? Yung taong ligtas. Yung Jesus Christ na nasa loob natin. Which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. So dapat ang nakikita na nila sa atin na nakapako na imahe, si Jesus Christ. Kaya ho, speak the full truth. Even when it is hard or may cost you something. Honesty brings peace before God and people. When you are hurt or angry, say it openly. Puntahan mo yung tao. Instead of hiding your true feelings, hanggang sa umabot ka sa punto na twisting facts na para kampihan ka, may makasimpat siya, huwag po ganyan. Do not make yourself look good by making others look bad. Before we speak, tanungin natin mga sarili natin, totoo ba to? O ego ko lang to? Am I saying this for God's glory? O baka sinasabi ko lang to for my own gain? Baka may grudge ako. Gusto ko lang maging even kami. So yan ang challenge natin starting today, no? Amen. Choose full honesty. Even in small things. 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Anong nakalagay? Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of man. Kung totoo na nagpo-provide tayo ng honest things sa harapan ng Diyos, imposibleng hindi yan tatagos sa mga anak ng Diyos. At kahit pa sa mga hindi pa anak ng Diyos. True greatness is not found in power, praise, or getting your way. It is found in honest heart and truthful lips before our holy God. Number 3. Andito pa rin tayo sa mensaheng pinamagatang Haman meet Haman, the hangman. So tapos na po tayo sa point number 1. Ano yung point number 1 natin? Sige nga, parinig mga kapatid. The disdain of Haman. Point number 2. The dishonesty of Haman. Pangatlo, the dangling of Haman. Dangling of Haman. Anong ibig sabihin ng word na yon? It means to hang. Sa Tagalog, isabit. Or to swing loosely and freely from something above. Ibig sabihin, nasa ere. Pero nakasabit. With no support from below. Sa message context sa pinag-uusapan natin, it describes Haman being suspended lifeless. Saan? On the gallows he built. Para kanino? Para sana yung kay Mordecai, kaso napunta sa kanya. Kumbaga, completely na-strip sa kanya yung power niya, yung status niya, pati yung dignity niya. Kasi nalantad siya kung anong klase siya. So in the book of Esther, gaya ng sabi ko kanina, God's name is not written. Pero His providence rules every detail.
Haman the Agagite plotted to destroy the Jews. He built a 50 cubit o 75 feet gallows na triple. Dire-diretso lang po siya. Na poste. Para kanino? Kay Mordecai. Kanino nang galing yung payo? Galing po yung sa tao, sa buhay at circle niya. Esther, chapter 5, verse 14. Then said Zeresh o Zeresh, bahala na po kayo sa pag-pronounce. Pero ang mahalaga, alam natin na asawa siya ni Haman. His wife and all his friends circle. Let a gallows be made of 50 cubits high. On tomorrow speak thou unto the king, that Mordecai may be hanged thereon. Then go thou in merrily with the king unto the banquet. Pagkatapos daw maisabit o mabitay si Mordecai, magsaya ka. Punta ka doon sa banquet. Enjoy life. And the thing pleased Haman. And he caused the gallows to be made. Ayan ha. Kaya importante ipag-pray ang mapapangasawa. Ipag-pray ang circle of friends. Hindi porkit nag-click ang emotion, okay na rin yon. Minsan ang pinaka-okay na relasyon, yung merong kumukontra sa'yo at nagpapaalala ng galing sa Panginoon. Anong proof mo? Yung relasyon ni Esther at Mordecai. Si Mordecai, mapayo eh. Nakuha niyo ho? Tapos si Esther ay mahilig makinig sa pinapayo sa kanya ng godly man na sino? Si Mordecai. On the other hand, sa kabilang banda, contrast naman po yung kay Haman. Meron siya mga kasamang mga foolish at bad influence ng mga tao. So, ano nakita natin? In the end, is the one who got hanged. Dapat si Mordecai yun eh. Kaso nakita ng Diyos, hindi pinintulutan ng Diyos. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, what Haman prepared for, na dapat sana ay para sa isang matuwid na tao, bumagsak yun sa kanya. Kumbaga, the very instrument of evil becomes the instrument of justice. Kaya we can see talaga, no, yung tinatawag na divine reversal truly exists. Yung story ni Haman, ito po yung perfect example na yung evil nag-boomerang. Alam niyo yung boomerang? Yung binabato? Tapos bumabalik? Ganon ang nangyari sa kanya. Kasi po ang realidad, God preserves His people. And then, habang pinipreserve niya yung kanyang people, tineturn niya naman yung trap ng enemy against them. Alam naman natin nangyari. Si Haman ang isinabit at binitay sa sariling gallows na kanyang pinagawa. Esther 7:10. Ano nakalagay? So they hanged Haman on the gallows that he prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Nawala yung galit o init ng ulo ng hari, no? Nung makita niya na si Haman yung isinabit doon. Ibig sabihin, hanggat nakikita niyang buhay sino? Si Haman, yung galit niya di mawala-wala. Nawala lang po, na-pacified lang. Nung nakita niyang patay na ang dishonest na taong to. Ano pa? Eto na naman. Hindi po ako may sabi nito. Bible. Huwag niyo po mapagmalian ha. Hindi po ako naghahangad ng masama sa kahit sino mang tao at sa pamilya nila. Nire-report ko lang kung ano yung nasa Bible. Kasama pong isinabit din yung kanyang 10 anak. Esther 9:14. Anong sabi? And the king commanded it so to be done.
And the decree was given at Shushan, and they hanged Haman's 10 sons. May nadamay na naman. Binanggit ko na yan dati. Binanggit din ni Preacher Marvin kanina. Saan nadamay? Sa disobedience. Yung kanino? Kay King Saul. Ngayon, babanggitin ko sa inyo, may isa pa. Yung dishonesty, hindi yan nagtatapos sa'yo. May madadamay. At yung dishonesty ni Haman, may 10 namatay. Nung malaman ng hari na nagsisinungaling siya, ipinag-utos ng hari na isunod yung mga anak niya. Again, disobedience, dishonesty, hindi yan nagtatapos sa atin. Merong maaapektuhan. May impact yan sa buhay ng iba. Hindi ko po doktrina yan. At hindi ko po prayer na mangyari kahit kanino yan. Ang Bible ang nagkakayag sa atin ngayong gabi. Nagre-reveal, lalo sa church na to. Kaya wag po tayong maging dishonest sa ating mga dealings. Amen? Amen. Ano pa? Yung bahay ni Haman, yung kanyang properties, lahat yun napunta kay Esther. Esther 8, chapter 1 and 2. On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman, the Jews' enemy, pangit ng title niya, unto Esther the queen. Yan di ba? Imposible naman di makapunta si Mordecai dyan, magkamag-anak yan. Ito pa yung maganda. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was unto her. Verse 2. And the king took off his ring, which he had taken from Haman. So yung singsing na yun, nakasuot pala kay Haman, no? So binawi niya. Kanina daw binigay? And gave it to Mordecai. So ano na si Mordecai? Prime minister. And Esther set Mordecai over the house of Haman. Ngayon, sabi mo sa akin, hindi ba masarap ang tulog ni Mordecai sa king-size bed ni Haman? Mahirap mag-isip ng masama sa kapwa. Amen. Baka kampihan ng Diyos. Lalo kapag aping-api. Mga anak ng Diyos, wag po tayong maghangad ng masama sa kapwa natin. Kasi baka maging katapusan natin parang Haman lang din. Lalo kapag yung humindi sa'yo, hindi dahil sa gusto lang humindi. Humindi si Mordecai dahil yun sa conviction niya na yung reverence na mala-worship, hindi yung binibigay sa ordinaryong tao. Sa Diyos lang. Kaya pag may humindi sa inyo out of his conviction na galing sa Bible, huwag kayong iinit ng ulo. Huwag tayong magalit. Lalo Christians din tayo, dapat alam natin yun. Kasi kapag pinilit po natin yan, matitikman natin yung hindi pa natin natitikman na mapait na ani ng Galatians 6:7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Be warned, mga kapatid. Sana mabigyan tayo ng babala. Sin always bring its own penalty. What you build to harm others will judge you. No scheme, no power, no height can outrun God's justice. So be warned. Alisin natin yung pagpaplot o pag-iisip ng hindi maganda sa kahit sino man, kahit mga unsaved. Pambira na turingan kang tagalangit, may buhay na walang Christian, nag-iisip ka ng masama sa unsaved. Lalo na kapag kapwa natin saved, taga-household of faith. Hindi ho tayo dapat nagpaplot na sana bumagsak si ganto, sana bumagsak si ganyan. Hindi ho. Tandaan nyo po, God sees every hidden plot.
At pag nakita niyang hindi tama yan, at malahiman yan, he defends those who truly obey and trust him. Katulad ng ginawa niya kay Esther at lalo kay Mordecai. Tandaan niyo po, Romans 12:19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Pangako ng Panginoong Jesus yan. Tinitiyak niya sa Romans 12:19, may reckoning. May reckoning na mangyayari. Lalo na dun sa mga talagang kinakarir na, humihiman talaga sa Christian life natin. Kaya hindi po para malungkot tayo, hindi po para madismaya tayo. God sees all wrongs, judges perfectly, and will settle every account at the right time. Hindi umaatake ang Panginoong banal na Diyos natin ng mabilisan. Ang kanyang pinaka pagkilos ay palaging by season. At sa mga hima naman po dito, magbago na kayo ng isip. Hindi ko po alam kung anong umaandar sa isip nyo, tumitibok sa puso nyo, pero kung may himan na ma-ego at mag-grudge, ma-plot ng masama, ma-wish ng masama, ma-plano ng masama sa kapwa, tigil nyo po yan. Hindi habang buhay, maitatago mo yan. Tandaan nyo po, His justice catches up. Amen? His justice catches up sa'yo at sa lahat ng mga kagaya mo. Di ba nga, Haman planned evil, but God executed justice without Mordecai or Esther needing to strike back. Kaya hindi na para mag-react. Ano man ang sabihin nila, hindi na para mag-react. Iwanan na natin sa Diyos lahat yan. Alam ng Diyos ang gagawin. Hindi na natin kailangan, hindi kailangan ni pastor, hindi kailangan ng church na to ng magpakahiman. Hindi natin kailangan gumawa ng mga gallows ng kabagsakan nila. Bakit? Because alam ng Lord ang gagawin. Nahayag si Haman, yung original na Haman. Kaya yung mga humihiman sa panahon natin ngayon, mahahayag din. Kaya walang dapat ikalumbay. Amen? Kasi bagamat si wicked Haman nag-built ng death for others, he died by it. Kasama ng kanyang asawa, 10 sons, nawala sa kanila lahat. Ayaw mo mawala sa'yo lahat? Huwag kang magpakahiman. Gusto mo na itaas ka ng Panginoon someday? Alam mo dapat mong gawin, mamuhay sa conviction. Just like Mordecai and Esther. Amen? Trust God. Ililift niya tayo. Alam ng Lord Jesus Christ na inosente ka. Alam ng Ama sa Langit na inosente ang Sanctified Baptist Church. At the same time, alam ng Panginoong Yesus yung pakiramdam na inosente ka tapos ipinapako ka sa kasalanan na hindi naman talaga ikaw ang gumawa. So hindi mo kailangan i-explain sa Kanya yon. Alam niya yon. Pero just like the Lord Jesus Christ, huwag mo na siya masyadong dibdibin yan, di ba? Masakit, pero huwag mo na ipa-orbit yung buhay mo dyan. Okay lang yan. Tignan nyo po. Isipin nyo. Ba't ko sinabing okay lang? Kung sa pamamagitan naman ng mga parang pagkapako mo sa tinatawag na character assassination, maraming Christian life ang maliligtas, embrace it. Joyfully accept it. Pangawakan mo yan. At i-take mo na parang Genesis chapter 50 verse 20. Ano ba sabi doon? But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as is this day, to save much people. Si Joseph, hindi siya sumagot pabalik. Nakaharap niya yung mga kapatid niya, hindi siya nagiganti sa kanila. Kaya okay lang yan.
ma-crucify ka at ang church na to sa mga character assassination. Bakit? Kasi yan ang magtuturo sa ating mag-focus lalo sa ikaliligtas ng marami. Linawin ko lang po ha, hindi ho tayo nagtuturo dito na magdiwang sa kabagsakan ng iba. Hindi po. But we teach and rejoice in God's righteous judgment. Inuulit ko, hindi po nagtuturo si Pastor Ryan at hindi po nagtuturo ang Sanctified Baptist Church na magdiwang tayo sa kabagsakan ng kahit sino mang tao. Kahit pa sabihin mong nagawan talaga tayo ng masama niyan. But we teach, at the same time, rejoice in God's righteous judgment. Yun po ang ating tinuturo. At yun po ang ating ipinagdidiwang. Yung tinatawag na righteous judgment ng Lord. Hindi ba kayo natuwa nung narinig nyo pinagtanggol ng Panginoon si Mordecai, si Esther at ang buong nasyon ng Israel? Natuwa tayo. Lalo na yung plot twist, yung twist sa dulo, napunta lahat kay Mordecai ng power at lahat ng meron si Haman. Huwag tayong maging plastic, natuwa tayo. Hindi sa kabagsakan ni Haman, kundi doon sa ginawa ng Panginoon kay Esther, kay Mordecai, at sa bayang Israel. Hindi ka ba matutuwa kung merong plot twist ang Panginoon sa church na to, na someday, iaangat to ng Panginoon? Mula sa tinatapak-tapakan at dinidisrespeto, hanggang sa isang araw, ang gawain sa Mandaluyong ay isa na sa pinakaginagalang at rinirespeto. Bakit ko ho nasabi na hindi tayo nagtuturo ng kabagsakan ng kahit sino man? Kasi ang nasa Bible, Proverbs 24:17 hanggang 18, Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth, lest the Lord see it and displease him, and he turn away his wrath from him. So yan po ang tinuturo natin, hindi tayo nagse-celebrate ng kabagsakan ng iba. At the same time, hindi tayo nag-iisip ng masama sa kanila. Ang tinuturo natin dito, ang pagdiriwang natin, ay doon sa pagiging just ng banal na Diyos. Yung kanyang tinatawag, inuulit ko na, righteous judgment. Kaya tuloy lang natin yan. I-humble natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Pailalim tayo sa mighty hand ng Diyos natin. Gaya ni Mordecai, di ba? In-exalt niya si Mordecai. He will exalt us in due time. Kaya SBC family, let us reject pride, seek humility, never plot harm, but just trust Jesus to defend us. Listen up, Esther. Listen up, Mordecai. Your vindication ay malapit na malapit na malapit na yan. Kaya, i-guard lang natin yung heart natin. Pag merong nag-grow na resentment, tapos, nagiging deadly schemes na, ay, Haman na yan. Dapat yung ganyang mga feelings, hinahang na yan. Trust God. Trust God's timing. Si Mordecai, naghintay siya sa Panginoon. At sa right moment ng Panginoon, hindi siya tumiming para magiganti din. Hindi niya ginawa yung ginawa ni Haman. Stand for truth. Gayahin naman natin si Esther, magsalita ka. Yung sinasabi ni Preacher Harry kanina, kahit sino pa yan. Ano ngayon kung preacher yan, Bible scholar yan, youth leader yan, nanay o tatay ang status sa church na yan. Ako nga, sinasabi ko, kahit pastor pa eh. Speak up. Sabihin mo yung totoo. Kasi baka mayroong mga vulnerable na madamay. Baka ikaw ang hinihintay na tumindig. So sa ating pagsasaraho, ito ang pinakahamon sa atin. When wronged, do not build your own gallows of revenge. Leave justice to God. Hindi man yan agad-agad.
Pero maniwala ka sa hindi, sa sinasabi ko, nasa Bible, sa Book of Esther, kumilos ang Diyos. Katotohanan, what you prepare for others will come back to you. Pride digs its own grave. Grace provides its own escape. God's justice turns every trap around. Kaya, huwag kang himan. Kasi baka sa huli, mahiman ka. Shall we pray?